Naghahatid ka ng gamit pang matanda sa hotel ng tanghaling tapat. Mas magaling talaga maglaro ang mayayaman. Lin Fan, ikaw ba yan? Dumating na ba ang delivery ko? Dalhin mo agad dito. Sisiguraduhin kong mag-enjoy ka ngayon. Lin Fan, ikaw ang nag-deliver nito. Tamang-tama ang pagkakataon. Susuko ka na ba, Anran? 3 taon akong nagpakatanga sa'yo tapos ganito lang. Huwag kang sumigaw. Magkaibigan lang tayo. Wala kang pakialam kung sino ang kasama ko. Bakit ba ang ingay nyo? Kuya, bitawan mo ako. Nakatanggap ng bad review ang rider. Ano? Ding activated na ang strongest delivery compensation system. Dahil nakatanggap ang host ng bad review, ang kabayaran ay isang sports car. Alin ito na ang bago mong sasakyan. Ako ang iyong personal manager na si Gu Qingcheng. Maaari mo akong tawagan kapag may kailangan ka. Sinong mayaman ito? Naka-uniform ng delivery boy, pero naka-sports car para maranasan ang buhay. Isang bad review lang may sports car na agad. May kasama pang magandang babae. Diyos ko, Lin Fan. Bakit nandito ka pa? Huwag mo na akong kulitin, please. May mga taong nanligaw ng 3 taon. Ni dulo ng buhok hindi nahawakan. Hindi tulad ko na sa loob ng 3 araw ay kilalang kilala na siya. Di ba sabi mo nakakaabala ako sa diskarte mo? Mukhang ang bilis ng diskarte mo. Masyadong mabilis. Wala sigurong katulad ang kotsing ito sa buong Haichen. Anak mayaman siguro ang magandang binibining ito. Lin Fan, bakit ang lapit mo? Mababayaran mo ba kapag nagasgasan mo yan? Gu Qingcheng, sa'yo ba ang kotsing ito? Sa'yo ang kotsing ito. Kuya Qiang, isang mahirap na working student lang si Lin Fan. Paano siya nagkaroon ng ganyang sasakyan? Imposible yan. Siguradong sa babae ang kotsing yan. Kung nakakapagtrabaho siya bilang delivery boy, malamang driver din siya. Sa bagay, ang mga punubing katulad niya, kapag naging driver lang, makakahawak ng sports car at makakasama ng magandang babae. Ang swerte naman niya. Iba talaga ang pakiramdam ng luxury car. Ewan ko lang kung ganito rin ba kaganda. Magmaneho ng ibang sasakyan. Boss, may mga sasakyan na mas masarap imaneho kaysa sa sports car. Hindi na kailangan. Ayos na ang kotsing ito. Boss, soundproof ang kotsing ito. At may privacy. Gusto mo bang humanap ng lugar para subukan ito? Subukan, iba ata ang ibig niyang sabihin. Dahil lang nagmaneho ako ng sports car. Ganyan na siya kaagresibo. Wag na muna nating subukan. Sa ibang araw na lang. May gagawin pa akong mas interesante ngayon. Sa ibang araw, masyado bang masikip sa loob para kay boss? Saan ka pupunta? Siyempre magde-deliver ng order. Teka lang. Paalam. Magde-deliver gamit ang sports car. Sinong teacher kaya ang umorder nito? Hello po, delivery. Sino ka? Bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Di ba si Teacher Gao ito na sikat sa school? Hello po. Teacher Gao, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang sumilip. Andito lang ako para ihatid ang order. Kilala mo ako. Estudyante ka pala sa school namin. Ilapag mo na yan at umalis ka na.
Teacher Gao, mukhang may sugat po kayo sa paa. Mahihirapan po kayo sa suot nyo. Ako na po ang maglalagay. Tutulungan ko na po kayong maghubad. CJ. Salamat. Maraming gustong gumawa nito. Pero ako ang sinwerte ngayon. Anong tinitingin-tingin mo? Wala pa nga akong ginagawa. Huwag ka namang sumigaw ng malakas. Nakakahiya po kung may makarinig. Pasensya na. Masakit kasi kaya hindi ko napigilan. Masakit po talaga sa umpisa. Mawawala din po yan agad. Teacher Zhao, sino yan? Magtago ka dali baka may makakita sa'yo. Para naman kaming may ginagawang masama. Pasok. Teacher Gao, dinala ko lang po ang mga dokumento mo, iwan mo na lang dyan, sige po. CJ. Teacher Gao, anong nangyari sa inyo? Teacher Gao, ayos lang ba kayo? Wala ito, nabunggo lang ang paa ko, lumabas ka na. Pakisara na lang ng pinto. Tapos ka na ba humawak? Lumabas ka na dyan. Siguradong sinadya yun nung isa. Muntik na tayong mahuli. Siguradong malaking issue yun, bibigyan ko siya ng bad review. Congratulations, nakatanggap ang host ng bad review. Lalakas ang iyong katawan at magkakaroon ka ng God-level medical skills. Grabe, naging swerte pa pala ang malas. Teacher Gao, hindi ko alam kung bakit nyo ako binigyan ng bad review. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang paa nyo. Wala naman pong problema. Hindi tinamaan ang buto. Marunong ka pala niyan. Marami po akong alam. Gusto nyo po bang ipakita ko sa inyo minsan? Okay na po. Sino pa kayang pwedeng bigyan ng serbisyo para makakuha ng bad review? Ayos. Ate, saan ang punta mo? Ihahatid na kita. Ikaw. Ikaw si Lin Fan. Yung sikat na sunod-sunuran. Paano ka nagkaroon ng ganitong kagandang kotse? Alam ko na. Bukod sa pagiging delivery boy, isa ka ring part-time driver. Hindi na yun importante. Papayag ba ang magandang ate na ihatid ko siya? CJ. Salamat kung ganun, Lin Fan. Pakihatid ako sa Haicheng Mall. Huwag ka nang magpasalamat. Pwede bang humingi ng pabor, ate? Ano yun? Alam ko na. Matagal mo nang nililigawan si Jianran. Baka dahil bigo ka sa kanya, ako naman ang gusto mong habulin. Hindi naman sa ganun. Kasi, pwede bang mag-book ka ng delivery order para sa akin? Delivery order. Yun lang. Napakakuripot naman ni Lin Fan. Hinatid na nga nagpabook pa ng order. Kaya pala hindi siya sinagot ni Jianran sa loob ng 3 taon. Teka. Bakit ka huminto dito? Malayo pa tayo ah. Pasensya na. Bigla kong naalala may gagawin pa akong importante. Ikaw na lang maglakad papunta dun. Sige, enjoy sa shopping.
Kumanda ka. Walang hiya ka, Lin Fan. Ang layo pa nito at naka-heels pa ako. Napakasama ng ugali mo. Bibigyan talaga kita ng bad review. Congratulations, nakatanggap ang host ng bad review. Ang kabayaran ay 100,000,000 cash at isang limited edition na Centurion Black Card. Binibiro lang kita kanina, ate. Hindi ko naman hahayaang maglakad ka. Pasensya na, Miss Qin. Hihingi na ako ng tawad sa'yo. Bilang kabayaran, ililibre kita ng dinner. Kahit saan ikaw ang pumili. Sabi mo yan, ha? Ito ang pinakamahal na restaurant sa Haicheng. Mahigit 10,000 kada tao. Kung hindi kita ubusin ngayon, ako naman ang malulugi. Lagot ka. Salamat. May pagkakataon ka pang lumipat ng restaurant. Bakit nagsisisi ka na ba? Sabihin mo lang kung ayaw mo na. Masyadong mura kasi ang restaurant na ito. Yabang. Tingnan natin kung makakapagyabang ka pa kapag umorder na tayo. Waiter, Order na po ba kayo? Sir, 20,000 po ang minimum consumption namin bawat tao. Isang salad lang po ang in-order nyo. baka hindi po umabot ang ibig kong sabihin maliban sa salad na ito. Iluto nyo na ang lahat ng nasa menu. Sir, ang lahat ng bestseller namin, kahit sa pinakamababang presyo, aabuti ng 100,000 bawat tao, sigurado po ba kayo? Lin Fan, huwag ka nang magpanggap. Kung hindi mo talaga kayang magbayad, hindi naman kita pipilitin. Lumipat na lang tayo ng lugar. Gawin nyo yung pinakamahal. Dapat hindi bababa sa 500,000 bawat tao. Ito. Isa itong limited edition Centurion Black Card. Balita ko hiniwalayan mo na daw yung asong si Lin Fan. Ang mga pulubing katulad ni Lin Fan. Hindi bagay sa akin. Walang-wala siya kumpara kay Kuya Kiang. Na pala. Nakita ko kanina si Lin Fan na may dalang sports car. Kasama pa si Qin Bingshuang ang campus belt. Bukod sa pagiging delivery boy, part-time driver din ang mokong na yon. Ewan ko kung kaninong kliyente niya tinakas ang kotse. Niloko pa niya si Qin Bingshuang para makasakay. Yung kotseng yon. Teka, parang nakita ko sa parking kanina ang kotseng yun. Huwag mong sabihin, dinala ni Lin Fan si Qin Bingshuang dito para kumain. Pagkakataon na natin ito. Tawagin natin si Lin Fan at ipahiya natin siya. Kumain muna kayo dyan. Lalabas lang ako para tumawag. Sige, sige. Huwag Lin Fan. Nagkita tayo. Nasa kabilang room ako, nililibre ko mga kaklase natin. Makisabay ka na sa amin. Tara na, halika. Tingnan niyo kung sinong dala ko. Anong kailangan mo? Lin Fan, alam mo na yun. Gamit mo ang kotse ng kliyente mo. Hindi ka ba takot ma-report? Ginagamit mo ang pera ng iba para ilibre ang campus bell. Isa itong panloloko. Kaya pala gusto mo lang akong ipahiya. Sayang lang, mali ang napili mong pagkakataon. Alin, pasensya na po. Nalaman po namin na mga kaklase niyo po ang nandito. May libre po kaming red wine para sa inyo. Lafite ang binigay nilang wine. Sige, kung wala nang iba, alis na ako. Naghihintay pa sa akin si Ate Qin. Teka, Lin Fan. Dahil nandyan si Qin Bingshuang, sagot ko na ang bill nyo. Talaga. Baka magsisi ka niyan. Bakit naman ako magsisisi? Anak mo ako pag nagsisi ako. Kailan pa nawala ng pera si Wang Qiang? Sige. Maraming salamat kung ganun. Kuya Kiang, bayaran mo na mamaya sa harap nila.
Para malaman nila kung gaano kamahal ang kinain natin. Naman ako bahala. Busog na ba ang lahat? Manager bill out, sige po, Nerwang. Sabi niyo po kanina, kayo na rin po ang magbabayad ng bill ni Emmalin, tama po ba? Yung pulubing yon. Minimum lang ang in-order noon, magkano lang naman yon. Basta masaya ako. Ayos lang sa akin, sige po. Ang total bill niyo po ay 108 milyon. Magkano? 108 milyon. 108 milyon. Hindi ka ba nagkakamali? Ganyan kamahal ang mga pagkain nito. Libre pa nga yung Lafite na wine nyo, di ba? Tama po kayo, Nerwang. Nasa 60,000 lang po ang bill nyo dito. Pero ang bill po ni Emmalin ay 102 milyon. Ni hindi ko nga alam ang mga pagkain nito. Mahigit 1 milyon. Niloloko ata ako. Nang gagong linfan na yon. Nagpapanggap lang naman palang mayaman. Hawak ni Emmalin ang Centurion Black Card. Kaya niyang bilhin kahit ano. Grabe, bilyonaryo pala si Lin Fan. Hindi siya tumitingin sa presyo pag umorder. Yun ang tunay na mayaman. Kuya Ki, ang nakatingin ang mga kaklase natin. Bayaran na natin ang bill, akala mo ba ayaw ko? Kulang ang laman ng card ko. Tumawag ka kay Tito Wang. Hello, pa nasa Menglu Restaurant ako. Kulang ako ng pera, magkano kulang mo? 1 milyon po. Lin Fan, hindi ko akalaing meron kang Centurion Black Card. Ang gwapo mo nung nilabas mo yun. Mas masarap ako maglabas ng ibang bagay. Nakakainis ka naman eh. Anran, tingnan mo, mukhang magkarelasyon nga sina Qin Bingshuang at Lin Fan. Siguradong nagdadrive lang siya. Tinakas niya ang kotse ng customer at nagpasikat kay Qin Bingshuang. Nga, tara puntahan natin at i-booking siya. Lin Fan, bakit nandito na naman ang babaeng to? Kasama pa ang dalawa niyang alipors. Nakakabwisit naman, wag ka nang magpanggap. Sa kliyente mo ang kotseng yan, di ba? Bumili ka ng magandang bag para kay Anran. Bilang peace offering mo, nagalingan mo ang pagpapalakas kung hindi. Hindi ka nabibigyan ng chance ni Anran. Pansin ko lang, nakalimutan niyo bang uminom ng gamot bago lumabas? Magpagamot na kayo habang maaga pa. Lin Fan, tingnan mo nga yung suot mo, mukha kang pulubi. Pinagbibigyan na kitang manligaw sa akin. Kaya wag kang umarte. Lin Fan, mag-sorry ka na agad. Para mapatawad ka na ni Anran. Tiate. Hay naku. Anran, saan ba galing yang kumpiyansa mo pati kayong dalawa? Wala ba kayong salamin sa bahay? Kung wala, magsalamin kayo sa inyo. Wala ba kayong salamin sa bahay? Kung wala, magsalamin kayo sa inyo. Tara na sa luxury store tayo. Anran, nagpapanggap lang yang si Lin Fan. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magpapanggap. Nga, puro salita lang naman yan. Gusto pang pumasok sa luxury store. Siguradong palalabasin din yan. Atkin, hindi kasi ako marunong pumili ng damit. Pwede bang tulungan mo ako? Kahit magkano? Tama ang nilapitan mo. Fashion design ang course ko. Maganda ito. Ito pa at saka ito bagay sa'yo. Isukat mo na. Hindi natiwala naman ako sa taste mo. Miss, pakibalot na lahat ng ito. Payment successful, 600,000 received. Talagang binayaran niya. Alam ko na siguradong nanalo sa sugal si Lin Fan kamakailan. Kaya pala ang yabang niya. Lahat niloko niya pati si Anran. Lin Fan, mukhang nagkapera ka nga ngayon. Ganito na lang, bilhan mo ako ng bag na worth 30,000. Papatawarin na kita. J. Anran, sira na ba ang ulo mo kakasama kay Wang Qiang? Bibilhan kita ng bag para patawarin ako. Siniswerte ka ata. J. Anran, sira na ba ang ulo mo kakasama kay Wang Qiang? Bibilhan kita ng bag para patawarin ako.
Siniswerte ka ata. Lin Fan, alam mo ba yung sinasabi mo? Pinagbibigyan ka na nga ni Anran. Malaking karangalan na yun para sa'yo. Nga, alam mo bang ang daming gustong manligaw kay Anran? Hindi nga sila makaporma. Lin Fan, porket nagkapera ka lang. Ganyan ka na kung sumagot. Kumpara kay Kuya Ki ang natunay na mayaman. Wala kang binatbat. Sir, nabalot na po namin, salamat. At Kin, pinili mo ako ng maraming damit. Bilang pasasalamat, ililibre kita sa salon sa baba. Okay lang ba sikat na mahal dun ah? Pero dahil mayaman ka naman, hindi na ako tatanggi. Ate Kin, nagkakamali ka ata. Mayaman siya. Mukhang hindi alam ni Ji Andran kung gaano kayaman si Lin Fan. Kailangan ko na palang galingan. Kayo, tara tingnan natin. Hindi ako naniniwalang mayaman si Lin Fan. Tara na. Hello po. Gusto ko ng Supreme Beauty Skincare Set para sa kanya. Yung tig 188,000. Isama mo na rin ang exclusive styling set. Yung 288,000, sige po. Sige po. Okay. Masyado atang magastos yun, Lin Fan. Maliit na bagay lang yun. Dito po tayo. 180,000 sa skincare at 280,000 sa styling. Dati nung nagpilibre ako kay Kuya Kiang ng 18,000 na beauty set. Hindi siya pumayag. Anran, marunong lang humawak ng pera si Kuya Kiang. Pero yung si Lin Fan na biglang yaman, maubos din agad ang pera niya. Nga, sa ganyang paraan ng paggastos ni Lin Fan, maghihirap din siya ulit agad. Pag nangyari yun, babalik din siya sa'yo para humingi ng tawad. Wala akong pakialam. Sabi ni Kuya Ki ang maganda na ako. Hindi ko na kailangan yan. Ang gwapo pala ni Lin Fan kapag naayusan. Na ibang-iba ang itsura niya. Kayo na naman, parang mga multo kayong sunod ng sunod. May date pa kami, wala kaming oras sa inyo. Tara na, Lin Fan. Akala mo ba hindi ko alam ang style mo? Bukod sa pagiging delivery boy, part-time driver ka rin. Alam na naming lahat yun. Hanggang kailan mo kami lolokohin? Tama. Si Anran lang ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Yung iba diring-diri sa'yo. Lin Fan, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kung hindi ano. Anran. Kung hindi ano. Anran. Lin Fan, ikaw na pulubi ka, niloko mo ako. Nanligaw ka lang. Gumastos pa ako ng mahigit 1,000,000 para sa'yo. Lin Fan, ano ba talagang relasyon yung dalawa? Teka lang. Kayo naman ang nagpumilit magbayad. Sinabihan ko na kayong huwag magsisi. Saka wala kang pakialam. Sa kung ano mang meron kami. Ang lakas ng loob mong sumagot. Hindi ka naman ganyan dati. Nga pala. Anran, totoo atang nasira na ang ulo mo. Pinakawalan mo ang lalaking tulad ni Lin Fan. Kung ano ang meron kami ni Lin Fan, kayo na ang humusga. Alaynan. Mukhang marunong makisama ang babaeng ito. Kailangan ko atang mag-isip ng paraan. Salamat sa kabaitan mo sa akin. Bibigyan kita ng kotse. Ikaw na manlulokong pulubi, magreregalo ng kotse. Anong klaseng kotse? Bisikleta. Hahaha. Qin Bingshu ang wag kang magpapaloko dyan. Isa lang siyang driver. Hindi nga natin alam kung kanino niya kinuha yung kotseng dala niya. Wala yang pambili ng kotse para sa'yo. Hello, dalhan niyo ako ng pinakamaganda niyong kotse. Yung sports car na bagay sa babae. Ihatid niyo sa Haicheng Mall ngayon din. Totoo ba yan? Umaarte lang ako kanina. Para tulungan si Lin Fan. Anong ginagawa niya? Gusto niya ba akong ligawan? Lin Fan,
Huwag mong isipin na porket nagkunwari kang tumawag ay maluloko mo na kami. Qin Binshuang. Siya na nagpapalibre lang ng pagkain sa akin. Naniniwala ka talagang bibigyan kanya ng sports car. Sinong kliyente na naman kaya ang gagamitin ni Lin Fan? Boss, ito na po ang kotse, sige. Bumalik ka na muna. Subukan natin ang kotse sa susunod. Sige po, boss. Ni sa'yo na ang kotseng ito. Hindi mo na kailangang mag-taxi. Manghihinayang lang ako kapag nakita ko yan. Talaga bang ibibigay mo na ito sa akin? Lin Fan, kliyente mo pa rin ito, di ba? Nagpagawa lang siya ng driver sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mong ipamigay ang kotse ng kliyente mo. Gusto mo atang makulong. Transfer successful, 3 million receipt. Paano nangyari to? Lin Fan, talagang gumastos ka ng malaki para lang magpapansin sa akin. Hindi ka naman siguro nangutang sa loan shark. Pagkaalis ko, baka ipa-refund mo na yan. Love, Ang pulubi ay pulubi pa rin. Kahit anong gawin at pagpapanggap mo, hindi pa rin magiging totoo ang peke. Yee! Tara na, matulog na tayo sa kotse. Lin Fan, pinag-isipan kita ng masama ngayong araw. Pero nilibre mo ako ng dinner at salon. At binigyan mo pa ako ng napakamahal na regalo. Napaka-romantic mo palang lalaki. Simple lang maging romantic. Basta agresibo ka. Dahan-dahan lang ako. Lin Fan, kumain na tayo at nagpasalon. Tinanggap ko na rin ang sports car. Kung uwi ako ngayon pagkatapos ng lahat ng ito, parang nakakahiya naman. Gusto mo bang? Ate Qin, kung marunong kang makiramdam, umuwi ka na muna. Bakit? May emergency ka ba? May delivery order ako eh. Sa susunod na lang ulit tayo kumain. Handa ko nang ibigay ang sarili ko sa'yo. Tapos sasabihin mong magde-deliver ka lang ng order. Sexy lingerie. Ang mga nakatira sa Hichianxia high-end community, kakaiba talaga ang taste eh. Ikaw ba si Xishu? Ang isa sa 4 na campus bells. Balita ko sikat siyang live streamer. Kaya pala nakatira siya sa Hichianxia high-end community. Itong sexy lingerie. Ikaw, di ba ikaw yung aso ng malanding babaeng yun, si Lin Fan? Sikat pala ako. Bakit ikaw ang kumuha ng delivery order? Akin na nga yan. Pag sinabi kong sinilip niya ang laman nito, siguradong bad review ang abot niya. Shoo! Hindi ko sinasadyang makita ang laman nito. Walang hiya ka, bakit mo tiningnan ang gamit ng may gamit? Aray, pwede mo akong murahin o bigyan ng bad review, pero wag mo akong sasaktan. Malakas pala ang asong ito. Sasabihin ko sa'yo, black belt ako sa taekwondo 3 alagan. Kayang-kaya kong bugbugin ang manyakis na tulad mo. Sakto pampalakas ng katawan ko yan ah. Ang puti at ang kinis ng binti mo, Shu. Asong manyakis. Pag inulit mo pa yan, sisigaw ako, sigaw pa lang. Kahit mapaos ka, walang papansin sa'yo. Tignan natin kung makapagsisinungaling ka pa. Humming. Ang lakas ng loob ng manyakis na ito na paluin ako. Pero bakit kahit galit ako? Parang ang sarap sa pakiramdam na paluin niya ako. Congratulations, nakatanggap ang rider ng good review. Ano? Congratulations, nakatanggap ang rider ng good review. Diyos ko.
Nagbigay pa rin siya ng good review. Maso siguro siya. Pinipilit mo akong gamitin ang alas ko. Hello Sino 2. Shoo, Nakalimutan kong sabihin sa'yo. yung hinatid ko sa'yo kanina hindi ko lang sinilit. Ginamit ko rin hahaha. Walang hiya kang manyakis ka, mamatay ka na. Dahil nakatanggap ang host ng bad review. Ang kabayaran ay isang bilya sa Hichensya. Nakarehistro na ang titulo sa pangalan ng host. Ganito pala dapat ang tamang diskarte mapuntahan niya. Nakakagigil talaga. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganoong klaseng manyakis na delivery boy. Dapat mag-ingat kayo sa susunod. Kapag naka-encounter kayo ng ganoon, i-report nyo agad. Shoo, pwede bang patingin ng laman ng bag? Pwede ba? Ako ang top isa sa ranking mo. Saan galing ang pulubing to? Hindi ka nababagay dito. Shoo, wag mong pansinin ang mga mahihirap na yan. Kakain ako ng tae pag may tumalo sa top isa ranking ko. Mahigit siyang milyon na ang nagastos ni Brother Long. Binalik ko pa nga ng palihim yung iba. Ang lakas ng loob ng running legs for you na to. Grabe. Level isa account naging max level sa loob ng 30 minutes. Naging top isa pa sa ranking. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kayaman. Kailan nagsimula ang live stream ni Brother How? Saang planeta galing ang bilyonaryong ito? 0 milyon. Kahit maghati kami ng platform, may 5 milyon pa rin ako. Kahit sikat na artista, walang ganitong kalaking kita sa isang araw. Hi, Salamat Brother Running Legs for you sa malaking rocket. Anong damit ang gusto mong isuot ko? Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Pwede kitang bigyan ng private viewing. maganda ang private message. Pero mas gusto ko sa personal. Mapagbibigyan mo ba ako? Sa personal, ibig sabihin gusto niyang makipagkita. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan ko muna siyang pakiputan, ano, kulang pa ba? Kneeling Dragon in the Raiwai. Sage Brother, kailan at saan mo gustong makipagkita? Ayan mo sa akin ang address. Ngayon alas 3 sa Hichensya Dragon King Villa. Wow, nakatira din pala si Brother Billionaire sa Hichensya. Sa Dragon King Villa pa. Dragon King Villa sa Hichensya. Nasa 1 bilyon ang halaga nun. Shu, pwede bang mag-live stream ka? Gusto rin naming makita si Brother Billionaire. Huwag kang mag-alala, Shu. Pag nakita mo na siya and live mo na, wala na kaming pakialam sa susunod na mangyayari. Love, puro kalokohan ang nasa taas. Guys, first time ko ring makikita ang Dragon King Villa sa Hichensya. Hindi ko akalain. Dito pala nakatira si Brother Billionaire. Ang liit talaga ng mundo. Andito na ako, guys. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang mansion ni Brother Billionaire. Alam niyang darating ako. Bukas ang pinto. Brother Billionaire, si Shu ito. Nandyan ka ba? Uy, andito ka na pala. Shu, nandito ka na pala. Lin Fan, bakit ikaw ang nandito? Ikaw si Brother Billionaire. Bakit bawal ba akong maging billionaire? Ay, ikaw. Di ba part-time delivery boy ka lang? Kanina lang, Vincent. Mukhang ayaw mong maniwala. Sige, bibigyan pa kita ng 5,000. 我再跟你说5000个。King of Kings, wag na naniniwala na ako. Hindi ba mahirap at sunod-sunuran lang daw si Lin Fan? Baka isa siyang tagapagmana na nagpapanggap lang na mahirap para maranasan ang buhay. Diyos ko, ikaw. Sinadya mo yun kanina, no ano? Anong sinasabi mo? Masyadong malayo, hindi ko marinig, halika. Sabihin mo ng malapitan. Ikaw pala talaga si Running Legs for you, hahaha. Love, Lassie, nakakainis ka. Ang lakas ng kapit ni Shu. Ay, Dahil nasilip na ni Lin Fan. Alin ang gusto mong isuot ko? hala. Bata lang ang pumipili, gusto ko lahat. 我都要，都要。 Sandali lang, brother. Magpapalit lang ako ng damit. Tapos sasayaw ako para sa'yo. Hindi lang pala influencer si Shu.
May talent din. Basta hindi ka mapapagod, gagawin ko lahat. 妹妹可以啊，啥都会。这里 Bahay 是 mo 哥 naman 哥 ito 家 kaya hindi ko 你 na 就不 ilolok 锁 ang 门了 pinto. 哥 Huwag 哥 kang 可不要 papasok 闯 ha. 进来哦。 Hindi nilock ang pinto. Ibig sabihin pinapapasok niya ako. Para sa mga bata lang ang panliligaw. Diretso na agad ang mga matatanda binin. Nasaan? Ka. Ang bilis mo naman, brother. 可真快啊！ May mga bagay na hindi dapat minamadali. 是那么快的。哥哥 Maganda ba ako? 我好看吗？ Maganda. Maputi. Maputi. Gusto mo bang hawakan? Gusto ano pang 小哥 hinihintay 哥 mo? 还在等什么？ Hello Teacher Gao. Anong emergency at gabing-gabi ka na tumawag? May oras ka ba, Linfan? May sasabihin lang sana ako. Ng Teacher Gao. Nagustuhan mo ba ang acupuncture noong nakaraan? Gusto mo bang ulitin natin? Sige, susunduin kita sa school. Tapos ka na ba, brother? Itutuloy ba natin, Disen? May kasunod pa. Pick it up, see what you Hello, 8. Hinahanap mo rin ako, sige. Bukas na lang. Sige. Busy talaga si brother billionaire. Ang daming babaeng inaasikaso. Kailan kaya ako? 才能轮得到妹妹我呀？ Malandi ka talaga. May pupuntahan lang ako sandali. Dito ka lang, hintayin mo ako. Sage, brother. Bumalik ka agad ha. Good girl. 上当。 Teacher Gao, alam mo bang, sinira mo ang diskarte ko. Dapat bumawi ka sa akin ha. 得弥补一下我的损失啊。 Linfan. Tungkol dun sa, Nangyari nung nakaraan, ganyan. nabalitaan kong marunong ka sa medisina. Pwede bang humingi ng tulong? Lanan, anong problema, Teacher Gao? Basta tulungan mo ako. Kahit hindi magtagumpay, magbabayad pa rin ako ng malaki. Ang swerte ko naman. CJ, ano bang, maitutulong ko? Lanan, ito ang, Ama ko na si Gao Yuntian, ang chairman ng Gao Group. tatay ni Teacher Gao, ang pinakamayamang tao sa Haicheng na si Gao Yunchan. Bumisita ang ama ko sa construction site noong nakaraang araw. Tinamaan ang ulo niya ng bumagsak na bagay. Kahit na agapan, hindi pa rin siya nagigising. May malaking pamumuo ng dugo sa ulo niya. Hindi matanggal. Kaya pala hindi magising. Pero gamit ang Chinese acupuncture. Kaya ko yan. Kaya ko siyang gisingin. Xiao Jing, bakit ka na naman nagdala ng kung sino-sino dito sa loob? Dito siya ang estudyante kong si Linfan. Marunong siya sa medisina at acupuncture. Linfan, anong ginagawa mo dito? Gao si Linfan ay isang mahirap na working student lang. Paano siya magkakaroon ng alam sa medisina? Acupuncture pa. Magaling ka talagang magsinungaling, Tito. 阿叔， Nung natapilok ako sa school, si Linfan ang nag-acupuncture sa akin. Gumaling agad. Xiao Jing, nag-aalala rin ako sa kalagayan ng kuya ko. Pero hindi pwedeng. Basta-basta na lang tayo maniwala sa isang bata.
Hindi ordinaryong tao ang kuya ko. Tito kapatid siya ni Gao Yuntian. 高云天的亲弟弟吧？ Pero bakit parang ayaw niyang magising si Gao Yuntian? Tito, sinabi na ng 既 doktor 然父 na 亲已经被医生宣布 mahihirapan na siyang magising. Bakit hindi natin subukan? Tama na. Huwag ka nang magsalita basta. Hindi ko hahayaang hawakan ng kung sino lang. Ang kuya ko. Vice President Gao, nag-aalala ka ba talaga kay Chairman Gao? O wala ka talagang pakialam kahit hindi na siya magising? Hoy bata. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Naisip ko lang na ang kalagayan ng pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi na lalo pang lalala. Bakit ayaw mong ipagamot? Lenny, isa ka lang estudyante. Ang lakas ng loob mong sabihin marunong ka sa medisina. Bakit ako maniniwala sa'yo? Lin Fan, hindi porket may nangyari sa inyo ng diyosa mo. Di ba pulubi at sunod-sunuran ka lang? Ngayon naman pinupuntirya mo na si Teacher Gao. Wang Qiang, anong pinagsasabi mo? 王江，你在说什么呢？ Ako ang nag-imbita kay Lin Fan. At problema ito ng pamilya Gao. Wala kang karapatang makialam. Ako ang presidente ng Gao Group. May karapatan ba ako? Ama ko ang nakahiga dyan. Mas may karapatan akong magdesisyon para sa ama ko. Ikaw. Sige, ikaw ang masusunod. Pero pag may nangyaring masama sa kuya ko, ikaw ang mananagot. Sige, ako ang mananagot. Pag may nangyari kay Papa, ibibigay ko ang shares ko sa Gao Group. Sabi mo yan ha. Vice President Gao, paano kung sabihin kong kaya ko siyang iligtas? Anong gagawin mo? Mayaman ang pamilya Gao. Pag nailigtas mo ang kuya ko, bibigyan kita ng milyon-milyon. Hindi ko kailangan ng pera. Ganito na lang. Kapag nailigtas ko ang pinakamayamang tao, ibibigay mo ang pwesto ng presidente kay Teacher Gao. Lalaban ka ba? Sino ba ang batang ito? Talaga bang may ibubuga siya? Lin Xiao, 林凡， huwag ka nang magpanggap na magaling. Alam ko kung ano ka. 我还不清楚啊。 Isa ka lang part-time driver. Nagnanakaw ng kotse ng kliyente para mambabae. Ngayon naman niloloko mo si Teacher Gao. Gao, magtiwala lang po kayo sa kanya. Pag may nangyaring masama, kasuhan niyo siya ng murder. 故意谋杀的罪。 Sige, lalaban ako. Lenny, Lin Fan, kaya mo ba talaga? kailangan kong galingan. Dahil sa ipinangakong gantimpala ni Teacher Gao. Basta galingan mo. Tutuparin ko ang pangako ko. Sage Teacher 就 Gao, 麻烦高老师，还有 Vice President Gao, at kayong mga walang kinalaman, lumabas muna kayo. Gao, alang-alang kay Teacher Gao. Ililigtas kita. Anong nangyari kanina? Sabi ng monitor gising na si Gao. 醒了， Gising na. Ano? Pa. Pa. Pagising ka na nga. Paano nangyari to? 可能？ Gao, di ba sabi niyo tumahimik ka? Wala kang karapatang magsalita. Himala, isa itong himala. Stable na ang vital signs ni Gao. Gising na ang diwa niya. Gising na siya. Sir, anong nangyari sa loob kanina? Ayun. 这个 Lin Fan, napakahusay mo. Isa kang henyo. Nailigtas mo ang papa ko. 啊， Miss Gao, ang ibig niyo bang sabihin? Ang lalaking ito ang nagligtas kay Chairman Gao. Napaka-imposible naman nun. Hahaha. Iho, napakahusay mo. Tinupad mo ang pangako mong ililigtas ang kuya ko. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Gao. Ganito, bibigyan kita ng 1 milyon bilang pasasalamat ng pamilya Gao. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Narinig mo yun, bata? 1 milyon yun. Hindi mo kikitain yun sa pagnanakaw ng kotse at pagpapanggap. Magpasalamat ka kay Gao. Gao, makalimutin ka pala. Nakalimutan mo na agad ang pustahan natin.
Iho, matuto kang lumugar. Tumigil ka na. Para mabuhay ka sa mundong ito. Lin si Air Gao ang presidente ng Gao Group. 是高氏集团的总裁。 Isang hamak na delivery boy ka lang at ang lakas ng loob mong magyabang. Pustahan karapat-dapat ka ba? Lin Fan, malaki ang utang na loob ko sa'yo sa pagligtas kay Papa. Huwag na nating pag-usapan ang pagiging presidente. Hindi naman ako karapat-dapat sa posisyong yun. Teacher Gao, huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Tama, hindi ako ang masusunod. Pero may isang taong masusunod. Bata. Ang pagiging presidente ng Gao Group ay hindi mapapagdesisyonan sa isang pustahan lang. Anong karapatan ng isang estudyante? Tingnan natin kung may karapatan ako. Uy. Kuya. Kagigising mo lang. Magulo pa ang isip mo. May sinabi ba sa'yong kung ano ang batang ito? Kapatid mo ako. Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi. Ibang tao si Xiao Jing, ibang tao ba siya? Kagigising ko lang. Pero malinaw ang isip ko. Ang pustahan niyo kanina. Narinig ko lahat. Kuya. Narinig mo lahat. May sinabi ba akong hindi mo dapat marinig? Wala. Nagkamali ako para lang ito sa Gao Group. Para sa kumpanya natin. Hindi ka naman siguro gagawa ng masama. Pero matagal ka na sa pwesto ng presidente ng Gao Group. Hindi na lumalago ang kumpanya. Panahon na para sa pagbabago. Si Xiao Jing pa. Hindi ako tumutol nung naging guro ka. Pero nag-iisa kitang anak. Alam ko ang kakayahan mo. Ang kinabukasan ng Gao Group ay nakasalalay na sa'yo. Ako, Iho, iniligtas mo ang buhay ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Basta kaya ko. Gao, hindi kita iniligtas dahil ikaw ang pinakamayamang tao sa Haichen. Dahil ito sa pakiusap ni Teacher Gao. Pag napag-isipan ko na, sasabihin ko na lang kay Teacher Gao hindi. Gao, hahaha. Sige, payag ako sa inyong dalawa. paanong pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, pumapayag akong pag-usapan niyo ang kabayaran. Wala akong ibang tinutukoy. Bakit ka kinakabahan? Haha, kuya. Seryoso ka ba? Kahit ikaw ang chairman, kailangan pa rin ng desisyon ng board para magpalit ng presidente. Dadaan sa tamang proseso. Ako ang chairman. Ako ang may pinakamalaking shares sa Gao Group. Paglabas ko ng ospital, ayusin natin ang proseso. Vice President ka pa rin. Tulungan mo si Xiao Jing na matuto. Sige, magkita tayo sa board meeting. Chairman Gao, ang Gao Group 高氏集团内部 ay magulo. Hay, matagal nang ambisyoso ang kapatid ko. Kung hindi mo ako ginising, baka ang Gao Group ay napunta na sa kamay niya. Wala pang pundasyon si Xiao Jing. Hindi niya kayang lumaban. Maliban na lang. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung hahanapan mo agad ako ng manugang. Pa kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Haha. Iho, ano sa tingin mo ang suggestion ko? Wala po ako sa lugar para magsalita. Tungkol sa pamilya nyo, nag-iisa lang ang anak ko. Tumatanda na rin siya. Wala pa siyang nobyo. Hindi naman po kailangang madaliin yan. Hay. Bukas ang isip ko. Si Xiao Jing ang magdedesisyon para sa buhay niya. Basta pinili niya. Hindi ako tututol. Kahit mas bata pa sa kanya. Ayos lang sa akin. Anong mas bata? Kuya Lin Fan, sa wakas bumalik ka na. Anak, nang nakalimutan ko ang malanding babaeng yon. Pasensya na, nakalimutan kong nandito ka pala. Lin Fan, aalis ka na agad. Bahay mo ito, di ba? Saka, ikaw ang nagsabing maghintay ako dito, di ba? Halika na. Pinainit na ni Shu ang kama para sa'yo. Nakakabaliw ka. Lin Fan, magkaklase naman tayo. Huwag mong sabihin hindi kita tinutulungan. Ayusin mo ang delivery na to. Bibigyan kita ng tip pagkatapos.
Pero kapag pumalpak ka, siguradong bad review ang abot mo. Dahil sa sinabi mo na excite tuloy ako. Huwag mo akong sisisihin mamaya ha. Sa tingin mo ba masyadong simple ang bulaklak? Dagdagan natin. Para hindi lang bulaklak ang masayang sayo. Baka kasi hindi ka masyadong masaktan. At hindi mo ako bigyan ng bad review. Linfan, hindi katulad mo si Kuya Jian. Araw-araw kang nagdadala ng almusal sa loob ng 3 taon. Ni hindi mo man lang nahawakan ang kamay. Nasa gwapo at yaman ni Kuya Jian. Mga babae pa ang naghahabol sa kanya. Kung hindi lang dahil kay Qin Bingshuang. Hindi mag-aabala si Kuya Jian ng ganito. Kahit na si Qin Bingshuang pa yan. Kayang-kaya yan ni Kuya Jian. Wala yan kumpara kay Qin Bingshuang. Pumunta ka na dun. Maghihintay ako sa likod. Hihintayin ko ang pagkagulat ni Qin Bingshuang. At tatanggapin ko ang yakap at halik niya. Ay. Sige lang, ituloy mo lang ang imahinasyon mo. Lanan. At Qin. Qin Bingshuang, bumaba ka na, nandito na ang delivery mo. Qin Bingshuang, bumaba ka, diba si Linfan yan? Yung naghatid ng almusal kay Jianran ng 3 taon. Bakit pangalan na ni Bingshuang ang sinisigaw niya ngayon? Nagpalit na ng target. Ang badwi naman ng style niya. May love letter at rosas pa. Ang lumanan yan, Bingshuang. Diba yan yung sikat na asong si Linfan? Bigo siya kay Jianran, kaya ikaw naman ang gusto niyang habulin. Wala talagang hiya ang taong yan. Akala niya makukuha niya lahat sa pagiging aso. Ang Bingshuang natin kumpara kay Jianran ay hamak na mas angat. Na Bingshuang, wag kang teka. Bingshuang, saan ka pupunta? Nandyan na si Kuya Jian. Bumaba na ang school beauty. Tingnan mo naman kung sino ang nagbigay. Isang school beauty lang yan. Kayang-kaya yan pagkatanggap ni Qin Bingshuang ng bulaklak. Ako na ang lalabas. Linfan, para sa akin ba ang bulaklak na ito? Para sa'yo. Pero hindi galing sa akin. Bulaklak ko yan. Ikaw talaga, tinutulungan mo pa ang ibang manligaw sa akin. Trabaho lang ate, pasensya na. 工作没办法呀。 Linfan, anong sinabi mo kay Qin Bingshuang? Bakit niya tinapon ang bulaklak ko? Kung Jian, tinapon ko ang bulaklak, walang kinalaman si Linfan dun. Hindi obra sa akin ang mga style mo. Wala akong pakialam. Linfan, siguradong makakatanggap ka ng bad review ngayon. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang yan. Reklamo din kita sa platform nyo. Linfan, porket hindi mo makuha ang gusto mo, sinisira mo ang diskarte ni Kuya Jian. Napakawalang hiya mo. Linfan, kinalaban mo si Kuya Jian. Sisiguraduhin naming hindi ka na makakaporma sa school na to. Wang Jian, lilinawin ko lang sa'yo. Ayoko sa'yo. At isa pa. May gusto na akong iba, Qin Bingshuang. Sa buong school na ito, sa itsura at yaman, sinong makakatalo sa akin? Sino pang bagay sa'yo? Ate, ang daming tao. Huwag mo akong idamay dyan. Siyempre meron. Ikaw. Tama ba ang nakikita ko? Pinili ni Bingshuang ang asong si Linfan. Guni-guni ko lang siguro to. Kahit si Wang Jian na campus crush, ayaw niya. Mas gusto niya ang delivery boy na si Linfan. Congratulations, nakatanggap ang host ng bad review at reklamo. Ang kabayaran ay 1 billion cash. At karagdagang God-level sports talent. Ate naman, ang daming tao. 你看这么多人，你 Masyado kang agaw atensyon. Nakakahiya. Gusto ko lang unahan ang iba habang hindi pa nila alam ang halaga mo. Para makuha na agad kita. Linfan, ikaw na mabahong delivery boy, inaagaw mo siya sa akin. Qin Bingshuang, hindi mo ba nakikita ang estado mo? Ano bang estado ko? Mas angat sa'yo si Linfan. Masangat si Kuya Jian. Ang tagapagmana ng Wang Group na pumapangalawa sa pamilya Gao. Sa yaman at kapangyarihan. Pagdating sa estado, walang-wala si Linfan na isang pulubi. Si Kuya Jian ay captain ng basketball team, president ng student council, at sikat na sikat sa buong school. Sino ba yung Linfan na yan? Kung ganun, magpustahan na lang tayo. Makikipagpustahan ako sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Kung ayaw mo, 你 wag. 要是不愿意的话， Tara, nakain na tayo, ate. Teka lang. 等等， Sige, papayag ako. Pero ako ang magsasabi kung anong laro at anong pusta. 好，说说看 Sabihin mo pag pera ang pinag-usapan. Iisipin ng iba binubuli kita. 胜之不， Daanin natin sa tunay na labanan ng mga lalaki. 公平对决。
Basketball 3-on-3 kapag natalo ka. 如果你输了，就 Layuan mo si Qin Bingshuang. At sa susunod kapag nakita mo ako sa school, 只要有我在的地方， lumayas ka sa harapan ko. 家长 Umalis ka agad. Paano kung ikaw ang matalo? Matatalo ako. Kapag natalo ako luluhod ako at tatawagin kitang lolo. 叫爷爷， Sage deal. 一言为定。 Lin Fan captain ng basketball team si Wang Jian. Kaya mo ba? Pinapalayo niya ako sa'yo kaya hindi ako pwedeng matalo. Ang tamis naman ng bibig mo. Pahalik nga minsan. Ano sila ang mga kakampi 我 ko? 的队友就是他们两个。 Nasaan ang sayo? Silang tatlo ang main players ng varsity. Paano natin sila matatalo? Na. Kinalaban niya si Wang Jian. Wala na siyang kinabukasan sa school na to. Wala kang makuhang kakampi si Lin Fan eh. Sumuko na lang kaya siya. Sumuko ka na lang hahaha bakit? 怎么？ Wala kang mahanap na kakampi. Bibigyan kita ng chance. Kahit hindi ka na lumaban talo ka na. 怎么样？ Kahit hindi ka na lumaya sa harap ko. Lumuhod ka na lang at tawagin akong lolo. Ikaw. Lin Fan, anong gagawin natin? Ayaw nilang kalabanin si Wang Jian. Mahihirapan tayong bumuo ng team. Kahit sino ba pwedeng isama? Naman kahit sino. 随你。 Basta taga-school natin kahit sino pwede. Pero, may mahahanap ka bang kasing galing namin? Ako. At Qin, gusto mo bang sumali? Ako. Ako. Pwede naman pero hindi ako marunong mag-basketball. At saka ganito pa ang suot ko. Hindi mo kailangang maglaro. Tumayo ka lang dyan. 不动就行。 Nakakainis ka. Ang daming tao. Nakita niyo ba? Si Ate Qin ang una kong 是我的第 kakampi. 一个队友。 Lin Fan, akala mo ba hindi ko alam ang style mo? Ginagamit mo siya para hindi ko galingan. Napakadumi mong maglaro. Napakabasura ng ugali ni Lin Fan. Ginagamit niya si Qin Bingshuang. Siya ang may gulo. Idinamay pa si Qin Bingshuang. Ano bang nagustuhan sa kanya ni Qin Bingshuang? Anong kinakatakot niyo kahit hindi galingan ni Wang Jian? Kayang-kaya niyang talunin si Lin Fan. Kahit kailan aso pa rin siya. Puro maduduming diskarte lang ang alam. Pinapayuhan kitang sumuko na habang maaga pa. Dahil sisiguraduhin kong matatalo ka. Pero kulang ka pa ng isa. Sino pa ang kukunin mo? Sino kayang tanga ang sasama sa'yo? Kulang pa ng isa. 不过还差一个。 Sino kaya? Sali ako. Sali ako. Hala di ba yan ang sikat na influencer na si Xishu? Bakit sasali din siya? Magaling ba siya sa basketball? Kuya Lin Fan, pwede ba akong sumali? Mali ata ang iniisip niyo. Kilala niya si Lin Fan. Hindi lang basta magkakilala. Mukhang tutulungan niya si Lin Fan. Bakit ganun? Dalawang magagandang babae ang lumalapit sa kanya. Anong meron sa kanya na wala ako? Shoo! 妹妹， Kuya Lin Fan, pinagpapawisan ka. Pupunasan ko. May pawis ba? Kailan pa nakilala ng babaeng ito si Lin Fan? Mukhang may karibal ako. Ang lakas ng hangin na yon. Hindi pa naman siya gumagalaw. Saan galing ang pawis na yan? Nung nakaraan hindi naman gumalaw si Kuya Lin Fan. Pero pinagpawisan siya habang nakatingin sa akin. May umaaligid na pala sa'yo. Nahuli na pala ako. Huwag kang mag-imbento. 乱 K 乱吃，话不 Huwag kang manira. Wala akong ginagawang masama. 不是。 Tapos na ba kayo maglandian? Maglalaro ba tayo o ano? Sige maghintay na lang kayong dalawa sa 等 gilid. 着吗？ Saka, tatlo kayo laban sa akin. Bubugbugin ko kayong tatlo hahaha. Lin Fan, akala mo ba ikaw si Ipman? Gawin mo ng 10 kakampi ko sila. Kaya gusto ko silang nasa gilid. Para cheer ako. Bawal ba yun? Sige pagbibigyan kita. 那我就成全。 Ikaw sikat na influencer ka, di ba? 你不是大网红吗？怎么 Buksan mo ang live stream 不 mo. 管你的直播的？让你的 Ipakita mo sa mga 粉 fans 丝们 mo 看 kung paano ko dudurugin ang asong 虐 ito. 死这个疯狗。
Bakit ka sumusunod sa kanya? 直播就直播， Paano kung wala ka bang tiwala kay Kuya 你 Linfan? 不相信林凡哥哥？ Hindi naman sa 那倒也 ganun. 不是。那个 Si Wang 王谦 Jian ang 不是 captain 校 ng 队队 basketball 长 team. 吗？林凡 Mag-isa 哥 lang 是 si 我队 Linfan. Nag-aalala lang ako. Huwag kang mag-alala ate, hindi ako matatalo. Pag natalo ako, hindi na kita makikita. Bolero. Linfan, gagawin kitang katatawanan sa internet. Dahil mag-isa ka lang. Paunahin na kita, para hindi sabihin binubuli ka namin tatlo. System. God level sports talent activate. 天赋启动。 Pasok. Samba lang yan. Sinong maniniwala sa ganyan? Imposible yan. Sa ganyang bato at pwesto paano naging samba yun? Chumamba lang siya sa 3 不就是 points. 三分投的准点吗？谁还 Kaya ko rin yan isa pa. Magaling tumira ang batang ito. Hindi natin siya pwedeng hayaang tumira. Bantayan niyong maigi. 去贴身防守。我觉得 Ako ang bahala sa ilalim. Ah, Ano yun, nakita niyo ba yun? Ang galing. para siyang professional player. Yung kaptain na si Wang Jian. Mukha siyang elementary sa harap ni Linfan. Nagpapatawa lang ata siya, nakaupo ka na dyan. Tumayo ka na. Bakit nakaupo ka dyan, tumayo ka at lumaban? Bakit ang galing sa sports ng asong to? Pag sumali siya sa team, wala na akong pwesto. Hindi ko siya pwedeng hayaang makapasok. Sa susunod na bola, sabay-sabay natin siyang sugurin. Banggain natin. Kuya Jianfo yun. 违规了吧？ Nga kuya, ang daming nanonood. Nakalive pa si Kim Bingshuang. Nakakahiya kapag nalaman nila. Wala akong pakialam. Kung hindi natin siya mapapabagsak. Wala na akong mukhang ihaharap. Bilang captain ng team, sige. 队长，行。 Swertihan lang yung dalawang 刚 nauna. 才前两球算是你运气好， Pero itong huling bola, mahihirapan ka na. Gusto mo bang taasan ang pusta? Anong gusto mo? Pag naipasok mo ang huling bola, tatawagin uli kitang lolo. Ng 1,000 beses. Lene, ang lakas ng loob mong magyabang. Sasabihin ko sa'yo, kapag hindi mo naipasok to, lumuhod ka sa harap ng buong school. Humingi ka ng tawad. At lumayas ka sa university. Palalayasin sa Hachin University. Kahit sino ang matalo mapapatalsik. Masyadong kumpiyansa si Wang Jian. Natalo na nga siya kanina tapos ganyan pa siya maghamon. Siya ang captain. Baka may tinatago pa siyang galing. Hindi, wag kang pumayag. Bakit? Nanalo naman siya sa unang dalawa, di ba? Bugbog sarado na siya kay Linfan. Bakit naghahamon pa siya? Siguradong may gagawin siyang masama. Linfan, Nahalata na kaya niya ang plano natin. Nga Kuya Jen, atras siya ng atras. Anong gagawin natin? Hayaan nyo lang. Bantayan nyo lang dito. Tignan natin kung hanggang saan siya atras. grabe. Napakalayong 3 points tapos hindi pa tumitingin sa ring. Halimaw siya. Paano nangyari yun? Ang gwapo mo, Linfan, ang galing mo, Kuya Linfan. Uway. Tanggapin mo ang pagkatalo. Apo, tanggapin mo ang pagkatalo, Tito, tanggapin mo. Tumayo ka nga. Tumahimik kayo. Linfan, talaga bang gagawin mo 真的 to? 做的这么绝吗？ Lanan, ikaw ang naghamon, wala na akong magagawa dun. Nakakatamad. Mas mabuti pang mag-delivery at kumuha ng bad review. Ano? Hahaha, Linfan.
Humanda ka sa akin. Saan ako makakakuha ng bad review? Anong klaseng order to? Tumawid sa kalahati ng lungsod sa loob ng 30 minutes. Bad review pag late. Kahit aso hindi tatanggap nito. Sige, hindi tatanggapin ng aso. Ako ang tatanggap, akin na yung order. Bawal yan at isa pa. Mataas ang bayad sa order na to. Nagrereklamo lang ako. Babayaran kita ng malaki. Sige, sa'yo na 100,000 receipt. 100,000. Ha 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 ha. Adik ata siya sa pagiging delivery boy. Sinong delivery boy ang kumuha? Ang tagal naman. Bibigyan ko talaga siya ng bad review. Hello, nasaan ka na? Bakit ka galit? Nakarating na ang sports car ko. Ah, Lin Fan, ikaw na naman, bulag ka ba? Hindi mo ba nabasa? Kailangan mong dumating sa loob ng 30 minutes. Kung alam ko lang na sa'yo to, namasyal muna sana ako. Ikaw si Jay. Pupunta pa ako sa Jade Gambling Auction. Wala akong panahon sa'yo. Humanda ka sa susunod. congratulations, nakatanggap. Ang host ng bad review. Ang kabayaran ay 0 billion cash. At karagdagang God level appraisal talent. Oh. Nakakatakot naman. Tignan natin kung sino ang mananagot. Wow! Lin Fan, bakit nandito ka? Lin Fan, anong ginagawa ng delivery boy dito? Sa tingin mo ba bagay ka dito? Nahihilo ka na ba sa kaka-deliver? Bakit may entrance fee ba dito? Wala naman, pero pag-ari mo ba to? Hindi, pero pakialam mo ba? Walang entrance fee at hindi rin sa'yo. Bakit ang dami mong satsat? Masyado kang pakialamero. Ito ang pinakamalaking Jade Gambling Auction sa Haichen. Puro dekalidad na bato ang nandito. Milyon-milyon ang panimulang presyo. Daang milyon naman ang pinakamahal. Anong gagawin ng pulubi dito? Magpapapicture. Pag sinabi kong maganda ang gising ko, baka bumili ako ng 2 bato para pabigatin ang delivery box ko. CJ, hahayaan kitang makakita ng totoong mundo para malaman mo kung gaano tayo kalayo sa isa't isa. Wang Xiao, bakit mo pinapatulan ang taong yan? Wala naman siyang binatbat. Bumababa lang ang tingin ko sa'yo. Sa pananalita mo, mukhang may binatbat ka. Sa pananalita mo, mukhang may binatbat ka. Siya ay inimbita ng pamilya Wang mula sa Dianan. Isang konsultan. Si MXC na tinatawag na hari ng Jade. Lin Fan, baka hindi mo alam ang pustahan sa bato. Huwag kang magkalat dito. Lin Fan, huwag kang padalos-dalos. Sikat si MXC sa mundo ng pustahan sa bato. Hindi pa siya natatalo. Nasa negosyo ng alahas ang pamilya Gao. Gusto sana namin siyang imbitahan. Pero naunahan kami ng pamilya Wang. Hindi pa natatalo. Paano kung matalo ka ngayon, hahaha? Isa ka lang delivery boy. Kino-question mo ang hari ng Jade. Mas marami nang nahawakang bato si MXC kaysa sa hollow blocks na nakita mo. Sinasabi mo bang matatalo si MXC? Takot ka ba, Wang Xiao? Labanan mo siya. Matagal na ako sa mundong ito. Wala akong inurungan. Kahit ngayon. Bata, ginalit mo si MXC. Pustahan tayo. Anong pusta? Lin Fan, sigurado ka ba dyan? Kailangan nating pagbayarin si Wang Qiang. Ako bahala. Simple lang, galingan na lang natin. Pipili tayo ng tig 3 bato. Kung sino ang may pinakamahal na bato, siya ang panalo. Pwede. Pero parang ang boring naman nun. Anong gusto mo? Ang matatalo ay ibibigay ang lahat ng nabiling bato nang walang bayad sa panalo.
At magbabayad ng 100 million cash. Kulang pa. Ang matatalo ay tatahol ng 3 beses. At gagapang palabas dito. Hahaha, sumusobra ka na. Takot ka ba? Kanina ang yabang mo. Kung takot ka, lumayas ka na. Huwag kang humarang sa dadaanan ko. CJ, lalaban ako. LC, kayo na pong bahala. Pag nanalo tayo, dadagdagan ko ng 50% ang komisyon nyo. Huwag kang mag-alala, Wang Xiao. Ako ang hari ng Jade sa Dianan. Ang mga ganyang klaseng tao, wala yan sa akin. Dito po tayo. Magandang araw sa lahat. Magsisimula na ang auction. Ang unang bato ay galing sa lumang minahan ng Moksisha. 32 kilos ang bigat. Maganda ang itsura. Simulan natin sa 1 milyon, 2 milyon. 5 milyon, 0 milyon. 15 milyon. Lin Fan, maganda ang unang bato. Na nilabas ng organizer. Desidido sila. Mukhang sigurado na sila, hindi ba tayo lalaban. May laman ang batong yan. Pero pangit ang quality, lugi ka dyan. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Basta magtiwala ka sa akin. 8 milyon, 0 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 100 at 50 milyon. Kay apat of the clock na. Pareho tayong may isang pagkakataon na lang. Sigurado akong gusto nyo ring makuha ang Kingstone. Hahaha, pasensya na. Ang Kingstone na ito ay para sa pamilya Wang. Kani-kanina lang. Binigyan ako ni Papa ng 500 milyon pa. Para hindi mo. Makuha, hehe. Kuya Kiang, ang galing mo talaga. Siyempre naman. Magkano ang inihanda nyo para sa Kingstone na ito? 100 milyon ang panimulang presyo ng Kingstone. Tinanong namin ang mga eksperto namin. Ang halaga sa loob ay nasa 15 bilyon. Naghanda kami ng 15 bilyon. Kahit hindi kami kumita, kailangan naming makuha ito. Mahalaga ito para sa aming mga high-end members. Pero para makuha ng pamilya Wang ang Kingstone na ito, lalabanan ka nila kahit malugi sila. mukhang hindi natin makukuha ang Kingstone na ito. Hindi naman mahalaga yun. Pero matatalo tayo sa pustahan. Mamaya, may magandang palabas. Mga panauhin. Ang susunod ay ang ating pangunahing produkto ngayong araw. Ang Kingstone. Diyos ko, ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito kalaking bato. Mukhang maganda ang kalidad. Sa ganito kalaking bato, kapag nakakuha ng magandang jade, abot ng 1 bilyon ang halaga. Sa ganitong presyo, ang pamilya Gao at pamilya Wang lang ang may kakayahang maglaban dito. Nabalitaan kong 15 bilyon lang ang budget ng pamilya Gao. Huwag na kayong umasa sa presyong ito. Lin Fan, inaasahan ko nang luluhod ka sa sahig at tatahol na parang aso. Hahaha. Parang may naririnig na akong asong tumatahol. Hoy, sinong tinutukoy mo, ha, delivery boy? Bata, ang talas ng dila mo. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag sa pamilya Gao kapag lumabas na ang resulta. Simula na ang bidding para sa Kingstone. 100 milyon ang panimulang presyo. Magbigay na po kayo ng presyo. 15 bilyon. Ano, sagad na ba kayo? Huwag na kayong magpumilit, 16 na bilyon. Naghanda ba sila ng karagdagang pondo? 18 bilyon, 80 milyon. Wala akong dalang ganun kalaking pera. Host, duda ako na nanloloko ang batang ito sa presyo. Gusto kong ipacheck ang pondo niya. Host, duda ako na nanloloko ang batang ito sa presyo. Gusto kong ipacheck ang pondo niya. Host, witness ako. 3 taon na akong nililigawan ng mahirap na yan. Wala pang ang 500 ang pera niya sa katawan. Paano siya magkakaroon ng 2 bilyon? Kailangan talagang i-check ang pondo niya. Sir, pasensya na po. Ayon sa regulasyon, makatwiran ang hiling ng bidder na check ang pondo. Pakipakita po ang inyong pondo. Lanan,
Sir, walang problema sa pondo nyo. Tuloy ang bidding. Paano nangyari yun? Naghanda ba talaga ang pamilya Gao? Nang ganun kalaking karagdagang pondo. Jade King, anong gagawin natin? Lagpas na sa budget natin ang presyong ito. Bihira ang ganitong klaseng bato. Napakahirap makita. Sa tingin ko hindi lalagpas sa 16 na bilyon ang halaga nito. Nagkamali ba ako ng tingin? Pero kung Ice Type Jade ito, doble ang halaga. Double. Ibig sabihin aabot sa 3 bilyon. Pero 500 milyon lang ang binigay sa akin ni Papa. Pati yung dati 2 bilyon ng lahat. Hello pa. Nagbago ang sitwasyon. Sabi ni MXC, baka nasa 3 bilyon pataas ang halaga ng Kingstone. May 500 milyon pa sa account. Ita-transfer ko agad. Kailangan nating makuha ang Kingstone. Nakasalalay sa kanya kung matatalo natin ang pamilya Gao. Huwag kang mag-alala. Mabahong delivery boy. Akala mo ba mananalo ka? Pag naghanda ka ng maraming pondo, sasabihin ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo ngayon kung gaano kalaki ang agwat mo sa aming mayayaman. Lesel 3 billion. Akin na ang Kingstone na ito. 3 bilyon. Ang Kingstone na ito ay sa pamilya Wang na. 3 billion once. 3 billion twice. Sold sa halagang 3 billion. Congratulations sa Wang Group sa pagkuha ng Kingstone sa auction na ito. Boss, Boss, bakit hindi ka na tumawad? Kulang na ba ang pondo ng pamilya Gao? Hahaha, lalaban ka pa sa akin. Baguhan ka pa. Yung batong yun, ibigay mo na sa kanila. Kahit malaki ang batong yun. Pero kumpara sa Kingstone ko, wala pa sa kalahati ang liit nun. Kahit makakuha ka ng Ice Type, hindi mo matatapatan ang halaga nito, talo na kayo. Matuto kang magpakumbaba. Dahil nakapili na ng bato, nandito na rin naman ang lahat. Simulan na natin. Ice Type Jade King. Ice Type nga. Ice Type pero sayang maliit lang. At walang green. Mukhang malulugi tayo ng konti dito ah. Ayos lang malugi ng konti. Basta ang kabuang halaga ay mas mataas kaysa sa batang ito. Ano? may green din, Ice Type din. Panalo, malaking panalo. Kahit maliit. Pero maganda ang green niya. Nasa 20 milyon ang halaga. Ang swerte mo naman. Ilabas nyo na ang pangalawang bato. May green panalo. Panalo Ice Type na purong green. Nasa 50 milyon ang halaga nito. May kinita tayo. Nanalo na naman. Nakita nyo ba kayang-kaya ko? Subukan mong maglabas ng Glass Type Imperial Green para makita namin. Sige, pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita. Lanan. Diyos ko, Glass Type na. Imperial Green pa. Nasa 100 milyon pataas ang halaga nito. Ang galing mong pumili, Fan. Ice Type na may green yung una. Glass Type Imperial Green naman yung pangalawa. Ang daldal ko kasi. Bakit ba nagsalita pa ako kanina? Hindi ka makakarating sa dulo gamit lang ang swerte. Huwag mong kalimutan. 3 bato ang usapan natin. Huwag ka munang magsaya. Na hindi pa tapos. Nasa amin pa ang Kingstone. Tama. Ano naman kung lamang ka sa unang dalawa? Huwag mong kalimutang nakuha ng pamilya Wang ang Kingstone. Top class na bato yun na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyon. Dito mo hatiin.
Huwag mong sirain ang laman. Pag nakita mo ang laman, tingnan natin kung makakangiti ka pa. Glutinous ice. Glutinous ice na. Teka. Parang may mali. Glutinous ice nga. Pero ang daming basag. Walang Imperial Green. Puro Imperial Crack lang. Hahaha. Lagot ang pamilya Wang nito. Kung ganyan ang loob niyan, wala pang 500 milyon ang halaga ng batong yan. Kalokohan. Hatiin mo sa gitna. Lanan. Imposible talagang imposible. Ang Kingstone na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Bakit naging ganito? Jade King ka pa naman. Di ba magaling kang tumingin? Bakit hindi mo nakita na basag-basag pala? Wang Xiao, mahirap hulaan ang laman ng Jade. Hindi ko naman maipapangako na 100% na sigurado ako. Hindi naman ako nagkamali sa klase ng bato eh. Aanhin ko ang klase ng bato. Mas marami pang basag yan, kaysa sa kulubot sa mukha ng lola ko sa tuhod. Wang Xiao. May isa pa tayong bato. May pag-asa pa tayo. Tama. Bata. May isa ka pang hindi nabubuksan. Kahit 500 milyon lang ang halaga nito. Mas mahal pa rin ito kaysa sa 2 nauna mo. Kapag pinagsama, may pag-asa pa ako. Wang Qiang, hindi ka talaga susuko hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. CJ. Lanan. Dito mo hatiin. Imperial Green na naman. Dragonstone type. Mas malaki ito kaysa kanina. At wala ni isang basag. Sa side pa lang na ito, mahigit 1 bilyon na ang halaga. Panalo na tayo. Huwag ka munang magsaya, mayroon pa. Hindi pa tapos. Dragonstone type Imperial Green na ito ah. Dragonstone type Imperial Green. Ito na ang pinakamataas na klase ng Jade. Hindi pa tapos. May bulaklak pa bang lalabas dyan? Ang swerte ng batang ito. Masyado siyang mayabang. Baka sa huli siya ang umiyak din. Master, hiwain mo sa 3 linyang ito. Sir, baka masira. Sige lang. Sagot ko pag nasira. Violet ang mata, Imperial Violet. Diyos ko, 2 magkaibang top tier na kulay. Sa isang bato. Bihira ito, sige pa. Top tier na Imperial Yellow. Walang dumi at walang basag ang Imperial Yellow. 3 kulay sa isang bato, ngayon lang ako nakakita. Huwag kang magmadali, may isa pang linya, di ba? Alangan. Ha. Pigeon Blood Red. Grabe, totoo nga. 4 na kulay sa isang bato. Nandito ang lahat ng top tier colors. Wala itong katulad. Wala pang nakakagawa nito noon at ngayon. Wang Qiang, tanggapin mo ang pagkatalo. 3 bilyon na lugi ako ng 3 bilyon. Alam kong malulugi ako ng 3 bilyon. Papatayin niya ako. Pag nalaman ni Papa na gumastos ako ng 3 bilyon, papatayin niya talaga ako. Anran, makiusap ka kay Lin Fan. Pinalian ka niya ng 3 taon. Mahal ka pa rin niya sigurado. Makiusap ka na palayain na ako. Kung hindi tapos na ako, Wang Qiang. Wang Qiang, ikaw ang tapos na hindi ako. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Bitch, lumuhod ka sa harap ko noon. Bakit hindi ka naging ganyan katapang nung kinakanta mo ang Zhengfu? Wang Xiao, huli na para magsisi. Isa pa, saksi ang lahat sa pustahan natin. Hindi basta-basta ang pamilya Gao. Inaasahan kong tutuparin mo ang usapan. CJ, may delivery pa ako, alis na ako.
Mabahong delivery boy. Bibigyan kita ng 0 minutes, dalhin mo agad dito. 0 minutes ah. Walang problema. Pwede bang magdagdag ka ng tip? Yan eh, pera lang ang alam niyong mga babae. Magkano ba ang gusto mo? Hindi naman marami. 0,000 lang. 0,000 sira ba ang ulo mo? Wow, ang ganda ng kotsing ito. Sinong mayaman ang dumating? Di ba binili na ito ng misteryosong kliyente? Ni At King Cheng. Bakit dinala niya dito? Anong ginagawa niyo dito? Huwag na kayong magtrabaho. Hindi pwedeng ordinaryong account manager ang mag-asikaso sa ganitong VIP. Hello, dumating na ang delivery order mo, Yi. Ikaw pala ang mabahong delivery boy. Hindi ka lang part-time driver. Ninakaw mo pa ang kotse ng kliyente para mag-deliver. Ang lakas ng loob mo. Nanghingi ka pa ng 0,000 na tip sa tawag kanina. Sinuwerte ka ata. Ako. Nakatanggap ng bad review ang host. Ang kabayaran ay 1 trillion cash. At karagdagang supercar club. Hello, General Manager. Ano, bibisita ang bagong boss sa club? Sige. Ako mismo ang sasalubong sa kanya. Ako ba ang hinahanap mo? Yinel, bakit nandito siya? Boss, si Jianran po siya. Bagong intern po. Unang araw niya po ngayon. Magaling ka palang pumili ng tao. Sige, maiwan siya. Kincheng, maiwan ka, lumabas na ang iba. Ang galing maglaro ng bagong boss. Magaling mang-akit ang Jianran na ito. Pati si Gyu Kincheng. Kung hindi lang siya top sales, dinala ko na siya sa kama noon pa. Nagustuhan ka ng bagong boss, galingan mo ang pagsisilbi. May makukuha ka. Kapag nagustuhan ako ng bagong boss, hindi ko na kailangang pagsilbihan ang matandang manager na yun. Baka ako pa ang maging may-ari ng club balang araw. Lumapit ka. Hello boss, ako po ang bagong intern, ako po si Lin Fan. Bakit ikaw? Lin Fan, bakit ikaw? Bakit bawal ako? Impossible. Siguradong kamukha lang. 3 taon akong niligawan ng pulubing yun. Kilalang kilala ko siya. Tanggapin mo na ang katotohanan. Lahat ay totoo. Totoo ang luxury car. Totoo ang kumpanya. Totoong bilyonaryo ako. Bakit ba puro pera ang laman ng utak mo? Lin Fan, mali ako. Kasalanan ko ang lahat. Nababaliw na si Wang Qiang. Kailangan kong maghanap ng trabaho ako. Maganda ako. Bagay ako dito. Parang awa mo na bigyan mo ako ng trabaho, Lienen. Pwede namang magtrabaho. Kulang ako ng janitor. Bagay ka dun. Lin Fan, bakit ganyan ka? Nakalimutan mo na ba ang pinagsamahan natin? Pwede akong maging personal secretary mo. Gagawin ko lahat ng utos mo. Walang reklamo. Hahaha, ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Wala ka talagang hiya. Tungkol sa secretary, may nahanap na ako. Pwede ka nang lumayas. Ipapatawag ko ba ang guard para kalagkarin ka palabas? O aalis ka ng kusa? Lin Fan, hindi ako naniniwala. Siguradong mahal mo pa rin ako, di ba? Kincheng, bakit may naririnig akong bangaw na bulong ng bulong? Nakakarindi. Lin Fan, ang damot mo namang lalaki ka. Hindi ko sinagot ang panliligaw mo noon. Pero nagpakipot lang naman ako bilang babae. Ayokong isipin mo na madali akong makuha. Paano mo ginawa yun ah? Nagpakipot, sinampal mo ako. Kung nagpakipot ka, makikipagrelasyon ka ba sa isang anak mayaman? At makikipag-check-in sa hotel pagkalipas ng 3 araw? Kung nagpakipot ka, gagamitin mo ba ang pang-aakit sa manager para makapasok dito bilang intern? Paano mo nalaman yan? Mahirap bang alamin ang mga baho mo? Para kay boss ang sampal na to. 3 taon kang niligawan ni boss, pero sumama ka sa anak mayaman pagkalipas ng 3 araw. Ngayong nalaman mong si boss ang tunay na mayaman. Nangugulit ka na naman. Wala ka ba talagang hiya? Binabalaan kita. Lumayas ka na ngayon din. Pag ginulo mo pa si boss, lagot ka sa akin.
Pag ginulo mo pa si boss, lagot ka sa akin. Lin Fan, humanda ka. 给我等着。 Lanan. Hahaha. Boss, sinadya mo bang sabihing sekretary ako? 让我当秘书， Para marinig niya. 当然不是 Siyempre hindi. 说真的 Sa totoo lang, 办事 panatag 交 ako 给你 sa'yo. 我还是挺放心的。 Ikaw ang pinakabagay na maging sekretary ko. Anong klaseng sekretary? Yung may ginagawa kapag may utos at walang ginagawa ka pa. 没事的 Wala. 那种吗？ Masarap bang tignan hahaha? Nakatanggap ng appointment ang rider. Oras ng order 8 yan. Address Hatchin First Hospital VIP Ward. 高级病房。 Lumala kaya ang sakit ng tatay ni Teacher Gao. Ang bilis naman ng delivery boy. 来的还挺快的。 President Gao, tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Huwag na po kayong mag-abala. Tito Gao, anong nangyari? Nag-aalala lang pala siya sa tatay ko. Ayos lang ang tatay ko. Noong nakaraan, tinulungan mo ang pamilya Gao na makakuha ng napakahalagang jade. Gusto kang pasalamatan ng tatay ko. Saka may gusto pa siyang sabihin sa'yo. 想和你商量一下。 Ano yun? 什么事啊？ Hahaha. Bakit pinatayo niyo lang si Lin sa labas? Wala ka talagang modo. Halika, pumasok ka at mag-usap tayo. Hahaha. Lin Fan, magpakasal na 我们 tayo. 结婚吧。 Kasal. 婚？ Teka lang. Mali ata ang dinig ko. Hindi magandang biro yan. Lin, tama ang narinig mo. Yan ang gusto ni Xiaojing. Hindi pwede. Teacher-student relationship. Labag yan sa. Core socialist values. Hindi pwede. Bakit bilyonaryo 你 ka 手 na? 生好了，你 Tingin 知道 mo ba 我不 hindi 上 ako 你 karapat dapat sa'yo o masyado akong 小 matanda? 年纪大， Para sa'yo, hindi naman sa ganun. 不是这个意思吗？ Jessie, napaka-straight guy mo. Bagay sa'yo ang bad review. Nakatanggap ang host ng bad review. Ang kabayaran ay 200 billion cash. Karagdagang gantimpala. God-level hacker talent. 3 years lang ang tanda ko sa'yo. At isa lang akong counselor. Nag-resign na ako sa school. Saka peke lang nakasal 就 to. 是个假结婚。 Bakit ayaw na ayaw mo? Peking kasal, tama. Bukas na ang labas ko ng ospital. Ay, anunsyo ko sa board meeting na si Xiaojing na ang papalit bilang presidente. Pero, may iniwang testamento ang lolo ni Xiaojing. Kailangan ni Xiaojing na magpakasal bago mag-24 anyos. Para legal niyang manahin ang kumpanya. 哦， Kaya pala kailangan naming magpakasal ni Emer Gao. Para maging lehitimong tagapagmana siya ng Gao Group. Tama. Hay naku. Gao, 高总， pakasalan mo ako. Chairman Gao ang binatang katabi ni Xiaojing. Mukhang hindi taga Gao Group. Yung katabi ni Vice President Gao. Hindi lang basta hindi taga Gao Group. Mukhang mortal na kaaway pa ng Gao Group. Ang Wang Group. Si Wang Jian yan, di ba? Xiaojing, habang wala pang desisyon ng board, acting president pa rin ako ng Gao Group. Paulit-ulit mong tinatawag akong vice president. Wala ka bang galang? Tama na magkakamag-anak kayo. Huwag na kayong mag-away. Yunhan, kailangan mong ipaliwanag kung bakit ang anak ng Wang Group ay nandito sa board meeting ng Gao Group. Si Wang Jian. Sabihin mo sa kanila, Gao. 高总， Lin Fan, isa ka lang basura. 臭屌丝， Sinasadya mo akong sirain sa school noon. At saka, niloko mo ang kapatid ko para magsugal ng bato. Nawala ng pera ang pamilya Wang. Muntik nang malugi ang pamilya Wang dahil sa'yo. Pero ngayon kakampi ko na si Vice President Gao Yunhai. 高总， Ako ang kanyang chief assistant. 自然是高总的首席助理， Kaya may karapatan akong umupo dito. 当然有资格坐在这儿。 Pero ikaw isa ka lang delivery boy. 一个臭跑腿啊！ Anong karapatan mong umupo dito? Isang hamak na delivery boy, anong karapatan mong umupo dito? Bakit? 那凭什么？ Ikaw pwedeng maging chief assistant ni Vice President Gao. Ako bawal maging. Personal assistant ni President Gao. Ha? Ha 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 ha. Personal assistant.
Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Sa tingin ko, isa ka lang laruan ni Gao Jingya. 小白脸， Wang Jian, isa ka lang talunan mula sa pamilya Wang. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Dinala ni Chairman Gao si Xiaojing dito ngayon. Para ba i-anunsyo na siya ang magmamana ng pwesto? Pero nung may sakit si Chairman Gao, si Vice President Gao Yunhai, 高总 ang nagpatakbo ng kumpanya. Parang tinatapon lang siya ngayon. Anak naman niya si Xiaojing. Mas mabuti nang sa kanya ibigay kaysa sa kapatid. Kuya, kahit anong gawin niyo ngayon, 今天耍什么花样？ akin ang pwesto ng presidente ng Gao Group. Makinig kayo. Ngayong board meeting ng Gao Group, may mahalaga akong i-anunsyo. Una, magaling na ako, pero nararamdaman kong humihina na ako. Kaya dahan-dahan na akong magre-retiro. Ang pwesto ng presidente ng Gao Group ay mapupunta sa anak ko, kay Gao Jing. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Yunhai, umupo ka muna. President Gao. Bata pa si Miss Gao. Kakagraduate lang niya. Hindi pa niya kabisado ang kumpanya. Hindi ata tama na siya agad ang maging presidente. Tama si Im Li. Ilaw pa si Xiaojing. Ang pwesto ng presidente, dapat hawakan muna ng pansamantala. Pwede muna siyang maging general manager para matuto sa negosyo. Kapag handa na siya, saka na siya maging presidente. Chairman Gao, alam naming mahal mo ang anak mo, pero nasa critical na yugto ang paglago ng Gao Group. Kagagaling mo lang sa sakit. Kailangan mong magpahinga. Hindi makakabuti sa iyo ang stress. Na Chairman Gao. Sa panahong ito, kailangan ng kumpanya ng veterano at matatag na leader. Noon, naging maayos ang pamumuno ni Vice President Gao Yunhai. Narinig ko ang mga opinyon nyo. Bata pa si Xiaojing, pero graduate siya ng ba. Kulang lang siya sa karanasan, kaya kailangan niya ang tulong nyo. Sana tulungan nyo siya, ng Gao. Mabait kong kapatid. Nakalimutan mo na ba ang huling habilin ni Papa? Mabait kong kapatid. Nakalimutan mo na ba ang huling habilin ni Papa? Ang huling habilin ni Papa. Para mamana ni Xiaojing ang Gao Group, kailangan niyang magpakasal. Bago mag-24 anyos. Kung tama ang pagkakaalala ko. Kuya, lalabagin mo ba ang huling habilin ni Papa? Yunhai, ang intensyon lang ni Papa ay nag-aalala siya para kay Xiaojing. Dahil babae siya, gusto niya may tutulong sa kanya. Hindi para diktahan siya. Huwag mong ibahin ang ibig niyang sabihin. Kuya, hula mo lang yan. Paano mo nasabing mali ang iniisip ko? Babae lang si Xiaojing. Paano niya pamamahalaan ang ganito kalaking kumpanya? At saka marami rin akong sakripisyo para sa Gao Group. Para marating natin ang kinalalagyan natin ngayon. Hindi ako papayag na masira ang Gao Group. Dahil lang sa pamumuno ng isang babae, Vice President Gao. Vice President Gao, masyado kang agresibo. Nagmamadali kang makuha kay Chairman Gao ang pwesto ng presidente. Wala ka bang sariling interes? Lin Fan, sino ka para questionin kami? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Pakiramdam ko kasi may mga taong gahaman sa kapangyarihan, nakikipagkampihan sa kaaway, at sinisira ang magandang kinabukasan ng Gao Group, gamit ang sarili nilang mga kamay. Qiang, huwag ka nang magsalita. Alam ng lahat ang kagustuhan ng matanda. Saksi ang lahat ng board members. Walang pwedeng kumwestiyon. Ganun ba, Vice President Gao? Paano kung sabihin kong si Gao Jing? Si President Gao ay kasal na bago mag-24. Chairman Gao, seryosong usapan to, huwag kang magbiro. Biro, hay. Hindi ko nasaklaw ang buhay ng mga kabataan. At ayoko ring makialam. Bata, sinasabi mo bang kasal na kayo? Nasaan ang ebidensya? Kuya, tungkol ito sa tagapagmana ng Gao Group. Hindi ka pwedeng magsalita ng walang basehan. Tito, kasal ang pinag-uusapan 结婚这 natin. 样的大事， Hindi ko hahayaang may magkalat ng 随便 chismis. 乱说。
Gao Jinglin, paano magiging asawa mo si Lin Fan? 老爹， Wala akong karapatan. Kuya, totoo man o hindi ang marriage certificate. Kahit totoo, tungkol pa rin ito sa tagapagmana ng Gao Group. Hindi pwedeng hamak na delivery boy lang ang asawa niya. Bata, Tama din with Gao. mabahong delivery boy lang si Lin Fan. 3 taon siyang naging aso sa school. Inagaw ko pa ang babae niya. Ang mga ganitong klaseng tao, paano magiging bagay sa tagapagmana ng Gao Group? Talunan ka lang, Wang Jian. Wala kang karapatang questionin ang pinili ko. Ikaw, Pui. Chairman Gao, nakasalalay dito ang kinabukasan ng kumpanya. Sana bigyan niyo kami ng makatwirang paliwanag. Ay, mahirap pigilan ang anak. Nag-isa lang siya. Magkaklase sila ni Lin Fan. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Siya lang ang gusto niya. Wala akong magagawa. Totoo ang marriage certificate. Kahit ganun pa, hindi bagay si Lin Fan sa Gao Group. Kahit ganun pa, hindi bagay si Lin Fan sa Gao Group. Kuya, minadali mo ang kasal nila. Padalos-dalos ang desisyon mo. Hindi kaya peke ang kasal na to. Magaling na doktor si Lin Fan. Iniligtas niya ang buhay ng ama ko. At magaling din siya sa pagkilatis ng bato. Nakuha niya ang napakahalagang bato para sa pamilya Gao. Sa auction ng mga jade. Dahil dun, siya ang talentong kailangan ng pamilya Gao. Magaling na doktor. Isa lang siyang doktor. At sa pagkilatis ng bato. Swerte lang yun. Hindi matatawag na galing yun. Ikaw, Vice President Gao. Anong ibig mong sabihin? Ano bang kailangan kong gawin para maging karapat-dapat sa asawa ng tagapagmana ng Gao Group? Ang pamilya Gao ang pinakamayaman sa Haicheng. Huwag na tayong lumayo. Kahit may kung anong galing ka pa. Isa ka pa ring delivery boy na mahirap na estudyante. Naintindihan ko na. Yaman pala. Tama, hindi nag-aalaga ng batugan ang Gao Group. Ang mga tulad mong umaasa lang sa babae. Umalis ka na agad. Hay, Gusto ko sanang mamuhay kasama kayo bilang ordinaryong tao. Pero ang nakuha ko lang ay paglayo nyo. hindi ko na itatago, alam ko na. Ito ang limited edition supercar. Wala pang katulad sa buong Haicheng. Sa'yo ba to? Bakit bawal ba? Lanan. Hichenzia Dragon King Villa. Sa'yo rin ba to? Ang Dragon King Villa sa Hichenzia. Yan ang pinakamahal na mansion sa Haicheng. Nasa 1 bilyon ang halaga niyan. Lele, meron pa. 还有呢， Umupo kayong mabuti. Lin Fan, ikaw ang may-ari ng Haicheng Supercar Club. At ikaw ang nag-isang shareholder. Negosyo ito na sakop ang buong bansa. Isang top enterprise na may asset na 100 bilyon na. 啊，有 May 房 bahay, may kumpanya. 公司 May kotse pa. Ano karapat dapat na ba ang manugang na ito? Para sa pamilya Gao nyo ang nga pala. 哦，对了， Nakalimutan ko pang ipakita ang ipon ko. Hindi naman marami. Sapat na ang 10 beses ng 100 bilyon. May 100 bilyon kang asset. Lin Fan, hindi ko akalain na ang cash flow mo ay mas marami pa sa buong Gao Group. Hay, mukhang matanda na ako. Nagbago na ang pinakamayaman sa Haicheng. Lin Fan, sobra mo akong ginulat. Vice President Gao, ano pang masasabi mo? Karapat dapat ba ako sa pamilya Gao? Chairman Gao, congratulations sa pagkakaroon ng ganito kagaling na manugang. Hahaha. Nga. Sa tulong ng asawa niya, Gao, siguradong kayang-kaya na ni Little President Gao na pamunuan ang Gao Group. Tungkol kay Little President Gao. Napapalit bilang bagong presidente ng Gao Group. Wala na kaming tutol. Chairman Gao, anong gagawin natin ngayon? 应该怎么办呢？ Bata, ang galing mo. Inaamin ko na ang pagkatalo ko ngayon. Humanda ka sa akin. Teka lang, Vice President Gao. Saan ka pupunta? Anong balak mo? Hindi ka na Vice President Gao. 高副总， Ikaw, anong ibig mong sabihin? Dahil nandito na rin naman ang mga board members. May i-anunsyo ako. Habang acting president si Gao Yunhai, nangurakot siya ng malaking halaga sa kumpanya.
Nagdulot ito ng malaking lugi sa Gao Group. Inaalisan ko ng lahat ng tungkulin si Gao Yunhai. Tumawag na ako ng pulis bago pumunta dito. Ipapasa na ito sa mga otoridad. Tama Gao Jing, ang kapal ng mukha mong manira. Kakaakyat mo palang gusto mo nang tanggalin ang mga nauna sayo. Pangalawang tiyuhin mo ako Yunhai. 云海， Binigyan na kita ng pagkakataon, Jessie. Niloloko mo ako. 我不需要。 Wala kang ebidensya. 无耻， Sinasabi mong nangurakot ako. 私吞了公司的财产。 Ebidensya na saan ang ebidensya? Kung hindi sila makakapaglabas ng ebidensya, sinisiraan nila ang isang veteranong empleyado. Tingnan natin kung sino pang susunod sa bagong presidente. Gao Yunhai, hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Tingnan nyo. Impossible, impossible. Imposible yan. Binura ko na ang video, peke yan. 假的， Siguradong peke yan. Hindi mo inasahan, no? Isa ring magaling na hacker si Lin Fan. Kahit binura mo na ang CCTV footage, kaya pa rin niyang ma-recover ang data. Naibigay ko na ang video sa mga otoridad. Sila na ang bahalang magsuri kung totoo o hindi. Si Gao Yunhai, inaaresto ka namin dahil sa embezzlement. Sumama ka sa amin. Teka lang. Mabilis at determinado nga si Little President Gao. Bilib na kami. 心服口服啊！ Congratulations, Little President Gao, sa pagiging bagong presidente ng Gao Group. Mukhang matanda na nga talaga ako. Maraming bagay na mas magaling at mas desidido ang mga kabataan kaysa sa akin. Kayo na ang bahala. Kailangan ko na ring magretiro ng maaga para maghanda sa pag-aalaga ng apo. Apo, pa anong pinagsasabi mo? 说什么呢？ Hahaha, biro lang, biro lang. 开个玩笑，开个玩笑。 Hindi ko nakakalimutan yon. Kayo nang bahala sa buhay nyo. Wala na akong pakialam. Hahaha. Hayaan mo na. Ganyan lang talaga si Papa. Huwag mo nang pansinin. Teacher Gao, President Gao. 高总， Wala po yun. 啊 Dahil ayos na ang lahat na yon. Yung divorce papers. Kailan natin asikasuhin? Anong divorce? Bakit ka ba nagmamadali, ha? Boss, ayos lang ba ang lakas? 可以吗？ Lisa's brother Lin Fan ang boring dito. 这里好无聊啊。 Iba naman ang laruin natin, Tara. 别的吧。 Anong masaya sa opisina? Ang luwag dito. 这么宽敞。 Ang ganda pa ng soundproof tayo 我 na. 们 Teka, may tumatawag na customer. Hello brother delivery boy, may nangyari. Naglagay ng banner si Ji Anran sa school. Sinasabi niyang manloloko ka. Iniwan mo daw siya. Ang babaeng yun. Pinalayas ko na siya nung nakaraan na ligaw pa ata. Pumunta pa sa school para manggulo. Sige, alam ko na. Tara, tingnan natin ang nangyari din. Tingnan niyo guys. Manloloko si Lin Fan. Mabait siya sa akin dati. Pero iniwan niya ako nung naging boss siya. Di ba sikat na aso dati si Lin Fan? Nililigawan niya si Ji Anran ng 3 years. Manloloko talaga ang mga lalaki. Nagbabago kapag yumayaman. Hindi siya karapat-dapat maging boss. Dapat ibunyag ang ginawa niya. Naging masama si Lin Fan sa akin. Kaya wag niyong masamain ang gagawin ko. Kulang pa talaga sa leksyon si Ji Anran. Talagang hindi titigil hanggat hindi nasasaktan. Ji Anran, hindi ka pa rin nagbabago. Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan dito. Lin Fan, napakabait ko sa'yo noon. Pero ikaw, nagpanggap kang mabait sa harap ng mga kaklase natin. Pero nakikipaglaro ka pala sa mga manlanding babae. Manloloko ka. Anong ginagawa mo? Ang galing mo namang bumaliktad ng sitwasyon na. May iba ka pa palang alam. Mukhang nag-enjoy si Lin Fan sa buhay mayaman. Nakalimutan na niya ang simpleng buhay sa school. Manloloko talaga ang mga lalaki. Nagbago ka na nung yumaman ka. Ji Anran, yung mga kalokohang ginawa mo. Tinapon mo na lang na parang basura, totoo naman. Kahit naging masama ang ugali ko sa'yo noon. Pagsasalita ng masama, normal lang naman sa babae. Ang magalit at maging pabebe. Hindi mo ba ako kayang suyuin bilang lalaki? Sige, magpaparaya ako. Kulang pa naman ako ng janitor sa club ko. Bibigyan kita ng siya na lilinisin, sapat na ba yon? Lin Fan, lumayas ka. Ha. Nananakit ka, gusto mo pang manakit. Tatawag na ako ng pulis pag nag-eskandalo ka pa.
Lin Fan, mahal pa rin kita. Magkabalikan na tayo, please. Teka lang. Bitawan mo ako, nandidiri ako sa'yo, magkabalikan. Kulang pa ba ang sakit na binigay mo? Sinadya lang akong akitin ni Wang Qiang noon. Nalito lang ako. Kaya naniwala ako sa kanya, ang galing talagang ang galing. 真是精彩。 Sa galing mong umarte, bakit hindi ka pumasok sa film school? Baka manalo ka pa ng award. Ji and Ran, pareho tayong campus bell. Nahihiya ako para sa titulong campus bell, nakakahiya. Na campus bell ka pa naman, hindi ka nababagay. Wala akong pakialam kapag hindi ka pumayag na magkabalikan tayo ngayon. Aaraw-arawin ko ang pagpunta dito sa school nyo. Para siraan ka. Pati ang club mo madadamay. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi nasasaktan na. Tingnan nyo to, guys. Saan mo nakuha yan? Top hacker ang boss. Akala mo ba ayos na dahil binura mo ang video? Ang babaeng ito pala ang manloloko. Tingnan nyo ang itsura niya habang nang aakit. Halatang sanay na sanay. Nga ang galing niyang umarte kanina. Muntik na akong maniwala sa kanya. Jianran, binabalaan kita, lumayas ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Sino po si Lin Fan? 我是林凡，我是 Ako po, bakit? Pinapabigay po ni Elrealin ang regalong ito. Mrs. Ay mahirap ipaliwanag ang ilang bagay, hahaha. Tingnan muna natin kung ano ang regalo. Imperial Yellow. Pigeon Blood Red. Imperial Violet. Di ba ito yung 4 color jade na nakita ko noong nakaraan? Pinaputol ni Ergao ang bawat kulay. Ginawa itong 3 pulseras. Para ibigay sa 3 niyang kapatid. Tig-iisa. Teka lang. Parang may dragon type pa noon. Nasaan ang Imperial Green Jade? Pangunahing kulay ang Imperial Green. Siyempre, nasa akin.